Hello, hello mga kabugtaw! Ito naman si kabugtaw ninyo. Ang hindi pa dyan nakabugtaw, kumising na. Ang tulog pa, ang puso't isipan, magbugtaw na. So, kayo na pong bala mag-search kung anong ibig sabihin ng bugtaw in Tagalog. May maganda po tayong pag-uusapan. Ito ay tungkol sa ICC. Parang panalo dito ang Tatay Digong natin. Kasi gustong-gusto na siya ipitin talaga ni Bangag. Iwala na silang mairason doon sa kanilang blanko, lalo pang nabablangko ang isipan. Kaya ang naisipan nila ay ituloy ang pagbukas ng Pilipinas sa ICC. Pero dito, sa vlog na mapapanood natin, ay medyo tiklop, medyo taob. Kaya, pakinggan natin. Sa hindi pa po nakasubscribe sa akin, isubscribe na po. Pindutin lang ang subscription ni Bugtaw. Salamat sa inyong tulong. Okay, pakinggan na po natin. Diba? Mag-uumpisa po tayo. Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ito pong napipintong parusa po ng Estados Unidos o US, mga kabida, laban po dito sa International Criminal Court. Kung maalala po ninyo, noong Disyembre po, naglabas po ng pahayag po itong si President Donald Trump na paparusahan po daw niya ito pong ICC dahil ho dito sa paglabas po ng warrant of arrest laban po kay Israeli President Benjamin Netanyahu at isa pang general, dahil ho doon sa giyera daw sa Gaza, mga kabida. Now, nangako po si Trump na pagka-upo po niya bilang Pangulo po ng Amerika ngayong buwan, Enero 2025, uumpisahan na po niya itong proseso po, mga kabida, para pasa po sila ng batas. Ayos. Para po makapagpasa po sila ng batas, ang Kongreso. Okay. Nagpatalastas pa. Okay ang balita ni vlogger Hill Bautista Official. Ayan, minsan sinusundan ko rin po ito siya eh. So, ang ganda ng balita niya, no? Kasi nga, sabi nga ni Tatay Digong dati na ang ICC has no jurisdiction para makialam sa ating law dito sa bansa. Siyempre, labas yan sila eh. Kaso lang itong si Bangag, kasi nga dahil dito sa blanco na kumakalat ngayon sa bicameral na yan, wala na silang lusot dyan. Kaya naghanap na sila ng ibang malulutsan na wherein patutsaga saan hindi na sila mafokusan ng mga tao. Doon naman sila sa ICC para ang mga mainstream media, yan naman ang ibabalita nila sa mga tao. Hindi na yung blankong ginawa nila. Pero wala na po silang lusot dyan. Wala na pong silang lusot dyan sa tinatawag na bicam na yan na blanco na ginawa nila. Alam nyo naman na 100% para sa akin, sigurado makukulong sila dyan. Kasi nga, gumagalaw na si Attorney Vic Rodriguez. So, patuloy tayo, pakikinggan natin itong sinasabi ni vlogger Hill. Yan. Sa Pilipinas, lalong-lalo na sa po, Pilipinas. sa kaso po ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung sakali pong matutuloy po itong pagpataw po ng parusa ng Estados Unidos. Pakinggan muna natin ito pong vlog po, mga kabida, ni Mr. Badong Arantiles, isa sa mga hinangaan kong vlogger sa YouTube. Si Badong, nakikinig din ako dyan. At saka magre-react po tayo. Pakinggan po natin. Mag-like din po kayo sa aking vlog. Exclusive International Criminal Court. Ngayon po itong araw, mainit na mainit pa po ito. Ngayon po itong araw, January 25. Yan. Exclusive International Criminal Court prepares for possible US sanction. Okay. Basahin lang po natin. The Hague. Yan. The International Criminal Court has taken measures to shield staff from possible US sanction, paying salaries 3 months in advance as it braces for financial restrictions that could cripple the War Crimes Tribunal, two sources said on Friday.
Okay, ano po to? Sila po, na-sanction na po to nung unang term ni Donald Trump, yung ICC. Pero hindi po yung buong ICC. 2 tao lang, si Betsoida, no, yung kanila pong chief. Ano po yung sanction kay Betsoida at saka isa pa? Ang sanction po sa kanila, ipiprease yung kanilang asset. Wala silang mawi-withdraw. Ngayon po, ang pinag-uusapan po sa US Congress, ayan no, the US House of Representatives voted this month to punish the court for issuing arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Fake news daw ako. Sa Reuters po to. Hindi po to sa Bersamin tsaka si Reuters po to. Kung hindi nyo po alam ang Reuters, ako na fake news. Okay. And this former defense minister over Israel's campaign in Gaza. Ayan po, no? Magbobotohan na po yung US Congress para po parusahan, no? Kasi nakikialam sila Itong eh. ICC. Tama naman ang ginagawa ni Netanyahu. Sa pag-issue ng warrant of arrest dito kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Okay, tuloy lang natin. The bill would impose, ito po yung pinagbobotohan nilang bill. Pagbobotohan pa lang, bill pa lang. Pag natapos ng botohan, pumasa na, act na o law. Doon yan di ba? Wala yan, di yan The bill makapasok would itong impose ICC sa sanctions Pinas. on any foreigner who investigates, arrests, detains, or prosecute U.S. citizens or those of allied countries that are not members of the court. That includes Israel. So ito po, paparusahan sino mang korte na magpe-persecute sa US citizen at saka sa mga kaalyado ng US. O kalyado pa naman Kasama ang Pinas. Pilipinas. Lalo na kung hindi sila member ng korte na yon. Isa lang Very naman yung good. tinutukoy dyan. ICC. Naintindihan nyo? Ang magpaparusahan ng US kung mayroong iimbestigahan ang ICC, no? Sa mga kaalyado niya, hindi siya member eh. Hindi member ang US eh. Sino mang US citizen ang iimbestigahan pa lang ha? Investigates, arrests, detains, or prosecute US citizens or those of allied countries that are not member of the court. Pasok na pasok tayo dyan. Kaalyado po ba tayo? Yes. Kaalyado tayo. So pag hinuli ng ICC si Rodrigo Duterte, parurusahan ng US. Pero hindi pa po yan eh. Baka hindi na po makarating dun eh. Bakit? Ngayon pa lang, pinag-uusapan na nila, paparusahan nila yung ICC mismo. Hindi na po si Betsoida, wala na si Betsoida. Si Karim Khan po ngayon yung pumalit eh. Hindi lang po si Karim Khan, yung buong ICC po. Ano po yung pinataw nila kay Betsoida? Freeze ang asset. Sa US lang yan, siyempre, di ba? Sasabihin ng mga pilosopo. Kung ipiprease mo yung asset ng kalaban na US, sa US lang yan, hindi po. Ito po, susundin ng lahat ng bangko, lahat ng financial institution na nakikipag-deal sa US. Ibig sabihin, kahit po wala sa US, halimbawa, bangko po niya nasa France, pero yung bangko na yun ay nakikipag-deal sa US, gumagamit ng dollar, kinakailangan sumunod siya sa US. Kung hindi, isa-sanction siya ng US. Ganon kalupit yung sanction na to ng Kaya ICC. napakaswerte ni Tatay So Digong. mapipress yung kanyang mga asset. Hindi na siya makakagalaw halos. Yung buong operasyon ng ICC mismo ang pinoproblema nila. Kaya nga para maunahan nila, hindi maapektuhan yung mga hindi na papasok pag hindi mo pinasweldo, di ba? Huwag mong pasweldohin yung mga tauhan mo, hindi na papasok yan.
nag-advance po ayon sa source nitong Reuters, nag-advance ng 3 buwan yung ICC sa kanyang mga tauhan. Okay, ikalawa pong punto, bakit hindi na makakapag-operate o mahirapan na yung ICC na makapag-operate? Yung pakikipag-partner nila sa Microsoft, lahat ng datos ng ICC, nakakonekta yan sa Microsoft system. Ngayon, yung Microsoft ay US company. Susunod po yan kay Donald Trump. Kaya matitigil po yung operasyon ng ICC dahil lahat ng kanilang datos, may partnership sila ng Microsoft. 嚟 ESO 感受 Supreme 保護新世代。播 Di ba? Oh, ang galing. Sana matuloy na yan. Lalong kabahan si Bangag dito, si Bier Samin, at sila Trapo, at lalo na yung sikila niyang Escudero, Caldero, ang utak. Kaya, kayo dyan, napanay ang patutsada sa aming Tatay Digong, who was the best president who became the best president of the Philippines among all 16? Yeah, 16. Ika-16 nata si Tatay Digong, di ba? So, mag-ingat-ingat kayo. Maghanda na kayo. Kayo Bangag, wala na kayong lusot. Kaya kung ako sa inyo, harapin nyo na lang kung anong ginawa nyo doon sa blankong bicameral budget for 2025.